is your number one SM radio station. Love Radio. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ngayong araw ay hindi ko napigilang umiyak. Todo sa pag-iyak. Habang nakaupo sa may hagdan ay kinukubli ko ang namamaga kong mga mata. Sumunod sa akin ang maliit kong anak. Nagtago siya sa malaking sofa sa may gawing likuran. Pasilip-silip, tinatansya kung galit pa ba ako at nag-iingat na muling masigawan ko siya. Nagkalat sa may kusina ang cereals at gatas na siya ang may gawa. Gusto kong sumigaw. Gusto ko na naman magwala. Pero mas pinili ko na lang na umiyak. Mama, wag ka na pong umiyak, please. Ang sabi ng anak ko sa kanyang maliit na tinig. Nanatili lamang akong nakaupo, hapong-hapo at talunan. Lumapit siya sa akin at iniabot ang kanyang laruang bola at kutse-kutsehan. Sumayaw pa siya sa harapan ko na parang nagpapatawa. Hinawakan niya ang pisngi ko pagkatapos ay inakbayan. Huwag na daw akong umiyak. Muling sabi niya sa akin. Hindi talaga naging maganda ang araw na to. Kaninang umaga naalimpungatan ako sa pangungulit ng anak ko. Gusto niya ng candy sa almusal. Ako gusto ko pa sanang matulog na mahaba. Gusto niya manood ng football sa halip na cartoons. Ako gusto kong patayin ang maingay na TV at magpahinga. Ayaw na anak kong maligo. Ako gusto ko maranasang maligo sa banyo ng mag-isa. Nang araw na yon, pinaandar ko ang shower. Naligo akong nakatakip sa mga kamay ko ang okay. Take 2. Nang araw na yon, pinaandar ko ang shower. Naligo akong nakatakip sa mga kamay ko sa tenga ko. Oh, may mali talaga eh. Sandali. Nakatakip yung tabo sa mukha ko. Para mas madali. Naligo akong nakatakip. Nakaganon. Yan. Manood kayo sa live. Tinatakpan niya yung tenga niya. Tinatakpan niya ang tenga niya. Habang nasa may paanan ko ang nag-iingay kong anak. Umaalingaw-ngaw sa loob na maliit na banyo ang matinis niyang tinig. Humihiyaw siya dahil gusto niyang lumabas. Ako naman, gusto kong magstay sa bahay at magpahinga. Gusto ng anak ko ng tennis ball sa grocery store. Ang gusto ko naman isang bote ng alak ng pampakalma. Teka, hindi na daw tennis ball, football naman daw ang gusto niya. Sigaw siya ng sigaw sa loob ng store at parang sinasadya na marinig niya o marinig ito ng lahat. Parang gusto ko na siyang iwan sa parking lot pero syempre hindi naman pwede. Maghapon kaming ganito. Nag-aaway at nagtatalo. Sinubukan ko na ang lahat hanggang sa maisipan kong tumawag sa isang kaibigan. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Kinausap ko ang anak ko ng mahinahon, niyakap at hinalikan siya ng maraming beses. Pinatay ko ang TV at nagpatugtog ako ng music. Binasahan ko siya ng libro, isinayaw at nakipaglaro.
Pero kahit ano pang ginawa kong panunuyo, ayaw pa rin tumigil sa pag-aalburuto ng anak ko. Ngayong araw ay pagod na pagod ako. Lahat ng nalalaman ko sa parenting ay walang saysay at walang silbi. Nagsimula na ang pagsumigaw. Ano? Nagsimula ng sumigaw kapalit ng mga hiyaw niya. Nagsimula akong sumigaw kapalit ng mga hiyaw niya. Tinampal ko ang bibig niya ng ilang beses para mapatahimik ko siya. Napagbuntungan ko pa ang asawa ko dahil sa buhay na ibinigay niya sa akin. Ngayong araw na ito, isa akong talunan. Talunan ako sa aking anak. Talunan ako sa aking asawa. Talunan ako sa aking sarili. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Ang kaya ko nalang gawin ay umiyak nang umiyak nang umiyak. Walang nakapagsabi na ganito pala ang maging nanay. Walang nakapagsabi na kahit anong hinahon mo, pwede ka palang maging halimaw. Pero habang nakaupo ako sa may hagdan at umiiyak, hindi ako iniwan ng aking anak. Nasaksihan niya ang aking pagbabagong anyo. Nasaksihan niya akong maging halimaw at matunaw ang aking galit. Sa pagtatapos ng araw na ito, hindi maitatanggi na siya pa rin ang anak ko at ako ang kanyang ina. Bukas, ako pa rin ang kanyang makakasama. Bukas, susubok akong muli. Hindi susuko sa pagpapalaki sa kanya. Hindi naging maganda ang araw na to. Bukas, pwedeng maulit na naman, pero okay lang. Ang kailangan ko lang naman gawin ay matulog, muling bumangon, at sumubok muli. Sa mga nanay na gaya ko, naniniwala ako na kaya natin to. Love, Taylor. Ang kwentong ito ay mula sa isang article na isinulat ni Taylor sa Halfpenny sa filterfreeparent.com. Hirap talaga. Promise. Kaya ikaw, napapunta ngayon sa motel, sa halip na mag-aral, tumigil ka. Yan, nako. May time pang tumalikod. 'Di ba? May time pa kasi sa totoo lang, yung mga nanay nga na pinaghandaan eh. I mean they went through the normal regular stage. process. So, yung normal na regular na proseso na nag-aral, pagkatapos mag-aral, graduate, paka-graduate, nagtrabaho saglit, nakahanap ng jowa, love life, naging mag-fiancé. May savings na yan. Oo, alam mo yun na. Tapos after ilang years, saka nagkaanak, tapos naging nanay. Yung mga nanay na gano'n, na regular nga ang flow ng buhay. Nahirapan. What more ikaw, estudyante ka pa lang, wala kang kaalam-alam, hindi mo nga mapasa yung algebra. Gusto mo pang maging nanay. Inuuna mo pa yung paglande. Oy! Pumasok ka sa school! At hindi kung saan-saan na. Hindi ka taga Quezon City, may pasok ka ngayon. Parang saktong-sakto kahapon ito na experience ko kasi pumunta kami ng Twin Lakes doon sa Tagaytay. Biglang may dumating na magnanay. Okay. Sigaw-sigaw yung bata, English, sabi niya. Mga ilang taon yung bata? Baga siguro mga 9, mga ganun, Okay. mga 8. Sigaw-sigaw, I want to play, sabi ng nanay. No, we're not here to play, we're here to eat. No, I want to play. Okay, settle down. No, I don't want to settle down. I want to play. Sabi. Paano anong ending? Anong ending? Wala, yung nanay talaga inaalo pa rin. Pero ang haba ng pasensya ng nanay. Oo. Kasi hindi ko gusto yung ugali ng bata. Hindi, pero tsaka alam nyo. Pagka-brat si Nene, si Utoy. Brat tapos English pa. Oo nga eh. It's a turn. Hindi, kaya ka nairita. Kasi sa halip na manood ka lang sa eksena, pinoproseso mo pa yung English. Yun yung mahirap doon eh. Kaya nga di ba minsan, yung iba ayaw nilang nanonood na merong subtitle. Kasi sa halip na mag-concentrate sila doon sa pelikula, inaano pa nila yung subtitle. Dinadigest yung subtitle. Tapos may din pa. Kulang na lang may subtitle doon. No, I don't want to settle down. Nakakainis.
Alam mo, Matatampal mo talaga yung bibig pagkagano. correct. Alam mo, ito yung si Taylor, yung yung bida sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Ito yung mga tipo ng mga nanay na napagod. Alam mo, yung nakita mo tanghenyo, siguro hindi pa eh. Siguro it was a good day for that mother. Excited sila na magtagaytay. Kaya Nag-enjoy siguro, pa sila sa Oo. view. Pero kung halimbawa yung nag-umpisa siya na parang katulad nito, yung umpisa pala ng araw, yung tipong gusto mo maligo pero may nakasukbit sa paa mo. Diba? Yung lumabas kang madulas ka pa. Diba? Kasi nagmamadali. Yung hindi ka nakapupo. Diba? Kasi may katok ng katok kasi ganyan sila. Alam mo kung kailan concentrate ka na. Sa kanila sasabihin, Mami! Diba? May ganun talaga Totoo ka eh. dyan. Ako, yung pintuan nga sa banyo namin, Oo. sira na eh. Kakakatok Oo, tinanong ng ko sa anak mo. nanay ko, Nanay, bakit sira yung pintuan natin sa banyo? Oo. Kakakatokin ng anak mo. Binaro niyang yung kotse-kotsehan niya, ginagano niya, kinakalampag Oo. talaga yung pinto. Ngayon talagang kala mo May holimaw na sumira ng pintuan. kala mo inana yung pinto. Diba? So, alam mo yun, and then, most of the time, kaya nga sabi ng ilang mga nanay na nakakausap natin na parang it's a luxury for them na makaligo ng 15 minutes na walang istorbo. Alam mo yun, kasi posible talaga, nako, madami makakarelate, posible talaga istorbo. Yun, mag-uumpisa ka pala magbuhos, Mami! Kasi ipapahanap sa'yo yung mga bagay-bagay na pwede namang hanapin. Diba? Pahihirapan ka talaga nila. Marunong di sila mag-isip eh. Oo. Diba totoo yun yung kunyari nasa parking lot, tapos Dun sila mag-iiyak kasi alam nilang maraming tao. Correct. Ramdam nilang mahihiya yung nanay nila. So ibibigay yung gusto nila. Oo, totoo Oo. yan. At alam nyo, hindi kayo dapat mag-give in Wala lang. I mean, wala naman perfect na parent. So, ikaw, kung sa tingin mo at that situation, kailangan mag-give in ka, nasa sa'yo yan. Kung sa sitwasyon na yun, hindi ka dapat na magpatalo, ikaw pa rin ang bida, ikaw pa rin dapat ang masusunod. Depende naman yan, 'di ba, sa inyo. Pero alam talaga nila yun. At wala lang, kasi kapag sinunod mo sila, lagi nilang gagawin yan eh. Kailangan pala maraming tao, tas magwawala ako para mabigay niya yung gusto ko. Oo, yan. Kasi marunong sila eh. Pag maraming tao, saka sila magtuturo. Oo, tama. Diba? Ang hirap pa naman ngayon sa mga nanay magpigil kasi may social media na. Pag correct. kinurot mo, baka makunan ka ng Oo, video. alam mo, mababash yan ka. yung nakakainis na sa social media na yan. Samantalang normal lang naman talaga. Ako Dati kaya ako nasinturon nga ako eh. Nakurot ako, nasampal sa Nasampal ka. bibig, diba? Na tsinelas. Lumaki kong maayos Wala lang. Kasi ngayon parang issue na yung, basta you shouldn't ganyan camera your mga ganun-ganun. Di lalaking Hindi, pero of course, diba, ang sinasabi naman natin is, iba-iba tayo ng paraan ng pagdisiplina. Kung halimbawang, hindi mo naman siya sasampalin kung hindi ka napuno diba? And yun yung nangyari kay Taylor na parang nagsimula yung umaga niya na nakakalat yung mga, alam mo yung gusto mo siyang, ganun kasi yung bata, gusto mo siyang pakainin na maayos kasi nababasa mo na hindi dapat magpakain ng mga matatamis agad sa umaga. Tapos ayaw niya, gusto niya yung mga matatamis. Alam mo yung may ganun kang feeling na parang wala na ba akong ginawang tama? Ayan tuloy natampal niya, 'di ba? Kaya parang sabi niya dito is ngayong araw na ito talo ako. Ngayong araw ako parang nagpatalo siya sa init ng ulo, sa stress, sa anger. But there are days it only makes you human. It doesn't mean na gumawa ka ng pagsigaw o pinatulan Nasaktan mo yung anak mo. pinatulan mo yung 6 years old mo o 5 year old mong bata. Ibig sabihin na masama kang tao. Ang mga mabubuting tao nagkakamali po talaga din. Ang tawag diyan pagiging tao. We are just human. Totoo yan. So don't feel bad. Ano pa nga? Taylor. So wag sumama Hindi naman siya sumulat sa atin part kasi English speaking siya. Inano lang natin. Siguro Tagalog ba yung English yung dapat isagot? Hindi natin siya kailangan kausapin partner. Hindi, para sa ilang mga nanay. Tinagalize lang natin. Sa ilang mga nanay na ganyan ang pinagdadaanan, yung feel nyo talunan din kayo sa pag-aalaga ng mga anak ninyo. Kasi nag-breakdown ka. Minsan feeling lang din natin yan. Wala naman pong perpektong magulang. Correct. Alam mo, kaya ako sinasabing kasalanan ng social media ang lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Kasi, ang daming nababasang mga articles on how it is to be a perfect mom. Na parang ito yung kailangan gawin, ito yung dapat gawin, ito yung mga, na pag hindi ka nakasunod doon sa ganun, parang feeling mo tuloy, may pagkukulang sa'yo. Diba? Ganun. Pero hindi. Ginagawa mo lang Iba-iba din yung talaga. sa nakita ko sa buong kwentong ito, ginawa mo lang yung tama para sa anak mo. Oo. Talagang nag-breakdown ka lang talaga. And Napagod ka lang. And there are days, lagi mo tatandaan, sa araw-araw ng gawin Diyos ng anak mo ay nabubuhay, binubuhay mo siya. So, ibig sabihin, the fact na binubuhay mo siya,
is enough reason for you to feel proud na ginagawa mo ng tama yung pagiging nanay mo. Ano yung mga Relax ka lang. mga ginawa nyo o nagawa nyo sa anak nyo na feeling guilty kayo after? Ay, yung mga ganyan din. Sakto-sakto yung nasasaktan. Yung napalo. Yung napalo o nasigawan ng... Oo, tapos nakita mo nakakaawa yung mukha nila. diba? Na parang, nakakaawa naman. Oo, tapos parang hindi mo alam kung ano ba, aluhin ko na ba o hindi. Kasi syempre, you also have to drive a point eh. Masakit din yan sa sa magulang. Sa puso ng na nanay. parang kailangan mo rin panindigan para maintindihan niya. Diba? So, gano'n. Kumbaga, itong si Taylor, ano yan, regular na nararamdaman ng kahit sino magulang, kahit hindi nanay, maski tatay, gano'n. Diba? Correct. So, wag kang malungkot. Don't feel sad. Don't feel blue. Tama lang yung ginawa mo. Ito ay para din sa sa kapakanan ng anak mo. Hindi ka talunan dito, Mrs. Hindi ko lang alam, no? Akong ginagawa kong strategy. Kunyari, yung anak ko ayaw matulog. Ginagawa ko, nilalabas ko yung mukha ni Granny sa TV. Tama ba yun? Sino Granny? Si Granny, nakakatakot siya. Okay. Yung video game siya. Pero meron kasi... Para ma-force siya matulog. Oo, nagtataklob na agad siya ng kumot. Okay. Tama ba yun? Parang hindi ko sure. Delikado din yan. Kasi baka madala ng bata sa pagtulog. Tapos nagpe-pray na siya. Pag gano'n. Dali-dali siya nagpe-pray. Okay. Ano ginagawa niyo pag gano'n? Kunyari hindi makatulog, gusto niya pa mag-play, pero time to sleep na. Ako Patayin mo kasi, lahat ng ilaw. Oo, yun, pwede yun. Kasi hanggat si Princess kasi ganito eh. Hanggat nakikita niyang gising ako, gising niyan. Parang bakit siya matutulog kung gising ako? Hindi ko alam kung bakit. Pwede na ba siya matulog? Alam mo, hirap na siya. Tapos Nilalabanan niya talaga ang mga... Kahit babagsak-bagsak yung ulo niya. Tapos kasi ang dami ko pang inaayos, ganyan. Tapos ang lagi niyang punto is... gusto niya ako samahan sa pag-aayos kasi I'm alone, ganyan. In fairness, di ba, nakakatuwa naman yung ganun. Kaya lang, syempre, kailangan mo talagang patulugin. Kasi minsan 1:30 na, gising pa yung diwa niya. Alam mo yung halatang ginagawa niya lang lahat ng mga pwedeng gawin para manatiling gising. Ako, ang gawain ko para makatulog siya, yung katulad nga ni Tanghenyo, parang sineset ko yung mood na ibig sabihin sleeping time na. So, ibig sabihin, ilalabas ko na yung lotion na pampatulog, ganyan. Sinasabi ko, yung meron kasi akong lotion dati nakalagay sleep. Pang tas minsan nire-refill ko lang yun. So ang buong akala niya talaga, pampatulog yun. Pero hindi na talaga yun yung laman nun. Hindi, sinaset ko lang yung mood. Diba? Tapos may mga pinapatak-patak ko mga oil na sinasabi ko, na-explain ko na pampatulog yung pamparelax. So pag nag-gets niya na, yun, makakatulog na siya. Okay. Pero minsan, effective din yung pananakot. Okay, diba? okay. Kaya hindi ko sinasabing mali yung ginagawa mo, hindi ko rin sinasabing tama. Kasi iba-iba nagsusurvey lang ako. Baka minsan effective din may yun. gumagawa bang mga magulang na ganyan? Tinatakot yung anak. Darating na siguro, dadating yung pulis, mga ganon. Hello, nabuhay tayo sa ganon. Sige ka, hindi ka matutulog, kukunin ka ng pulis. Gagawin ka patibay sa tulay. Diba? I mean, meron tayo iba-ibang kultura bawat tahanan. Basta alam mo naman na hindi magkakaroon ng, tingnan mo, at least kahit tinatakot mo ganun, dadasal. O di natuto magdasal. O di technically, may lalabas na madre dyan sa pinto. Oo, nakakatakot kasi yung mukha ni Granny. Tapos pag-picture. Sinong Granny ba yan? May picture ba yan? Boy Pindot. Boy Pindot. Ko kasi Granny Goose eh. Cute si Granny Goose. Siya doon, dekada 80 yung sa inyo, Liz. Si Granny. Okay. Nakakatakot siya. Video game siya. So, yun yung ginagawa kong pampatulog niya. Lagi? Hindi naman. Pag yung tipong alas 11 na ng gabi, tapos kailangan ko na matulog. Siya, bukas, buhay pa rin ang diwa. Sa tingin ko, okay lang yan, partner. Desperate times calls for desperate measures. Hindi naman lagi eh. Kung sa bagay, si Chris, di ba, hindi ka nakakatulog na walang ilaw? Oo. Kaya yung bata. Hindi, totoo yun. Hindi rin siya kinakailangan mo rin mag-ano. Oo, kasi yung bata, gusto nila na madilim. Hindi, tsaka para lang matrain lang din, sleep training na kailangan madilim. Kaya nga, di ba yung mga babies, gagawin ko yan. yung mga pagkalambawa, infant pa lang, tas gusto mo na makasabay kasi hindi nila alam kung ano ang konsepto ng tulog at gising. Hindi
Hindi na alam ko anong tama. So parang ang 'di ba ang ginagawa nung iba pag babies pa lang, pag sleeping time. Ay ito ba? Yan o, si Granny. Si Granny! Oo. Oo nga, kilala ko yan. Nilalaro yun ng anak ko. Hindi ko nga maintindihan ba't nilalaro yan eh. Alam mo, bakit kayo nagpauso ng mga ganyang mga laro? Sa totoo lang. Tsaka alam mo, na-realize ko lang mabalik tayo. Hindi lahat po ng cartoons sa pinapanood ng mga anak natin maganda. Maski, sorry ha, yung Fancy Nancy Clancy, yung sa Disney Junior, di nung minsan nanood ako kasi type niya yun. Kaya pala isang araw, parang biglang naging maarte siya. I want to be fancy. Pag naka-shoes ako, gusto niya naka-shoes din siya. Kasi she wants to be fancy. So minsan nanood ako noon. Nakinood ako ng Fancy Nancy Clancy. Itong yung isang episode, parang gusto ng tatay na putulin na yung puno sa likod ng bahay. Parang ganun. Kasi kailangan. Basta may kailangan. Decision siya ng parents. Siguro. Hindi ko alam. Basta decision na siya ng parents. Tapos yung si Nancy, ang ginawa niya, hindi siya pumapayag. Kasi parang yung puno niya, laruan nila yun eh. Parang gano'n. So hindi siya pumapayag. So nagtawag siya ng mga tropa. Para sila aklas. Oo. Diba? Pero yung pag-aklas nila cute naman, nakalagay no tree house, no hugs and kisses. Parang ganon. So pag inalis nyo yun, hindi ka na makakakuha kahit kailan ng hugs and kisses. Tapos ang sinabi niya pa, dapat ipaglaban ninyo ang inyong karapatan. Yun yung sabi niya talaga. Sabi ko, so bata pala tinuturuan ng mga class gano'n. Parang yun yung dating sa akin na parang maging activist. Kasi ang dating sa akin, aktivista. Parang wala lang, medyo careful lang din kasi diba minsan pinapabayaan na natin sila manood kasi alam natin cartoons. Oo, diba? pero hindi pala lahat pero talaga, diba hindi lahat. Yung Fancy Nancy Clancy na yan, nakita ko rin yan, nagwawala. Hanggat hindi nakuha yung gusto niya, hindi siya tumigil. So sabi ko talaga, so anak, you got it from her. Sabi ko talaga sa kanya. You got it from her. Sabi ko, Fancy Nancy Clancy is not okay. Wala ko ibang words. Okay lang yung naisip ko. It's not okay. Diba? Hindi parang gets mo. Yung tinuturuan niya parang yung tatay dumating. Yung tatay ni Fancy Nancy. Tapos gusto siyang yakapin. Tapos ayaw niya. No. Parang nakahanap ng kakampi yung mga bata sa ganung klase ng materyales. No hugs and kisses unless kami yung masusunod. Hindi papaputol yung puno. Parang ipaglalaban yung rights nila. nila. Pero in fairness, ang sagot naman ng tatay dun sa cartoons is that's kahit paano good that you know what you want, yung mga ganun-ganun. Tapos hindi ko na tinapos, pinatay ko TV, nairata ko yung Fancy. Nainis ako sa kanya. Hindi, wala lang, naalala ko lang. Totoo yun mga kaibigan na kaya totoo, adulting is hard. Adulting, yun lang. Sa bottom line, adulting is hard, being a parent is hard. And ikaw nanay at tatay, as long as alam mo naman sa sarili mo na walang perpekto. Wag mong isipin masyado, tsaka wag ka basa ng basa, tingin ng tingin. Kasi kung yung mga nababasa mo makakatulong sa'yo, go. Pero kung yung nababasa mo nagiging dahilan para maramdaman mo that you are inadequate, empty, may pagkukulang, tigilan mo na yung pagbabasa. Yan. Correct. At saka panawagan din ito sa mga anak naman na kung alam nyo lang po yung pinaghirapan ng mga nanay nyo nung maliliit kayo kasi hindi nyo alam to baka lang makauna kwento, di ba? Kung babalikan nyo po yan, sobrang tindi ng pasensya ang binuhos dito, pinuhunan ng mga nanay at tatay nyo tapos sasagutin nyo lang ngayon. Paiintindihan nyo lahat yan kapag kayo mismo naging nanay at tatay na rin. Ang hirap ng pinagdaanan nila ng mga maliliit pa kayo. Correct. Yan yung madalas naririnig natin na papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Dati hindi na namin maintindihan. Naiinis nga kami pag sinasabihan kami ng ganyan Ayan na naman yung papunta na sila, pabalik Pero totoo pala talaga yun. Totoo pala. Sasabihin mo pala, tama naman pala. So, mommy, daddy, you are okay. You are adequate. Okay? Yes. Huwag kang mag-alala. You are doing fine. Sa lahat naman ng kabisya natin na nakatutok, maraming salamat po. Bukas tayo ulit magkakabanding-bandingan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Love lang. Always your number one SM Radio Station.